Jam Magno lang si Jam Magno po, parang disenteng ano lang yan, Nino Barsaga. Ha? Disente kasi magaling mag-English. Pero hindi po ibig sabihin na matalino na yan. Putya, yan ang pinagkukunan kasi nila ng impormasyon eh. Si Jam Magno, ano sabi ni Jam Magno? Hindi raw, ang tawag daw dun sa mga binibigay dun sa mga pumipirma sa People's Initiative, ay incentive. Hindi daw, ano? Hindi daw lagay, hindi, incentive. Magkakaroon daw po tayo ng health crisis pag nagtuloy-tuloy po yung pagbabawas ninyo, hindi po nyo pagbibigay. Una, maubos yung budget ng PhilHealth. Kasi po, lalo na ngayon, ina-announce na po, meron po palang libreng, libre, dapat sagot ng PhilHealth. Ayon po to sa batas dapat sagot ng PhilHealth yung sinasabing annual check-up ng mga PhilHealth member. Hindi po natin na-enjoy yan. Di ba? Wala po nag-enjoy niya. Yan pa lang, ubos na kagad. Pag ngayon po nagpuntahan, kayo pong mga miyembro ng PhilHealth, alamin nyo po, paano po kami magpapacheck up ng libre? Yan po ay nakalagay yan. Sagot po ng PhilHealth yan. O ngayon natin natutuklasan dahil sa debate, sinasabi nila malaki pera ng PhilHealth. Gamitin po natin para makita nila na kapos yung PhilHealth. Ano po mangyari pag kinapos ang PhilHealth? Ito po hindi ko maintindihan Yung mga non-PhilHealth member, may PhilHealth card. Pinasasagot nyo sa mga miyembro ng PhilHealth, pati yung mga hindi nagulog. Yung po mga indigent, mga mahirap, na sinabi nyo sasagutin ng PhilHealth, yun po dapat yung bigay ng gobyerno. Di ba? Kawawa po numero uno, alam nyo po, ang kawawa numero uno, yung ating mga OFWs. Bayad sila dahil meron silang hindi makukuhang papeles Pag hindi nila makuha yung papeles na yun dahil hindi nagbayad ng PhilHealth, OEC yata, no? Employment Certificate, ano yung O? Overseas Employment. Yan. Kakampi na nila to, dilawan na to, si Franklin Drilon. Sabi ni Drilon, the budget should not be a tool in aid of the 2025 election. Ayan. Ang pagsusuri po ni Drilon, sa aking tingin, ang hindi naayos yung pork barrel ng mga kongresista, malaki pa rin po ang pork barrel na naiwan sa GAA, General Appropriations. Walang masyadong pagbabago, malaki pa rin ang pork barrel sa DPWH. The 2025 budget is considered an election year budget, hence we must be vigilant. The budget should not be a tool in aid of 2025 election. Yan na nga po yun. No? Yan po hindi po kami nagsabi na pork barrel yan para sa mga congressman. Ang nagsabi po niyan na pork barrel yan, mga kakampi ninyo, mga dilawan. Hindi na po nakakatiis yung mga dilawan. Isang dilawan lang po ang nakakatiis sa inyong lahat. Wala pong atake, wala pong batikos. Tanong nyo kung sino. Si Risa Hontiveros. Ngayon po, kitang-kita natin, lahat po to, lalo na po sa pagbabudget, no? Ito po ay problema ng Pilipinas ngayon. Yung pagbabudget po, ang dami pong perang dumadaan, nilulubog po tayo sa utang. Opo, hindi po nila may pagmalaki yan. Lagi po sa usapin ng utang, may utang din naman si Digong lagi pong nilang binabalik. Alam nyo, sawan-sawa na yung mga tao. Real talk po tayo. Sawa na po yung mga tao na pag sinisita kayo sa problema, si Digong ng si Digong. Pati yung paghuhulog sa SSS. Lahat po pwedeng i-atras ng Pangulo. Putya, nakasalang na nga yung Mindanao Railways, inatras pa Tapos sasabihin nyo na may ano kasi yan, bagong taon, bagong kontribusyon dahil kay Digong. Kalokohan po yan.
Pwede pong ipatigil ng Pangulo yan kung gusto niya. Bakit niya naman gugustuhin? Source ng funding niyang SSS. Pag dumami po pondo ng SSS, sisitahin na yan na rekto. Dami niyo ng pera. Katkungin na namin yan. 'Di ba? Bakit po PhilHealth hindi nagtataas ngayon? Puta, magwawala mga tao pag nagtaas. Pero nasa batas din yan. Magtataas ng PhilHealth. Pwede naman palang pigilan ng pagtataas. Nasa batas nga na bibigyan mo ng budget yung PhilHealth eh. Hindi nga ginawa ni Marcos eh. Tapos sasabihin nyo yung SSS, kasalanan ni Duterte. Tandaan nyo, nung pandemya, pinatigil po ni Duterte yung pagtataas ng premium ng SSS. So ano po ibig sabihin? Pwedeng gawin ng presidente yan. Pag tumaas po, yan ng Pangulo ngayon dahil source of fund. Kaya nakakabwisit yung sisisihin si Duterte sa lahat eh. Nung pinasa po yan, na taon-taon magdadagdag po ng SSS yun, pabor po yan sa SSS member. Bakit po? Paunlad po Pilipinas eh. Ibig sabihin, umuunlad ang Pilipinas, lumalaki ang sweldo ng mga tao, pag mas malaki ang contribution mo, mas malaki rin ang katapat ng gobyerno. Ngayon, pabagsak ang Pilipinas, sinila tayo papunta sa impyerno, sabi ni BP Sara. Bakit papunta tayo sa impyerno? Hindi marunong magpresidente yung presidente natin. Sabi ni Bersamin, kaya hindi nyo binibigyan ng credit si BBM kasi hindi nagmumura. Excuse me po, hindi po kami bumilib kay Tatay Digong dahil palamor siya. Bumilib kami kay Tatay Digong dahil sa kanyang mga proyekto.